Mainit na siguro mga lods. So kailangan natin 12 na socket para dito sa tornilyo na to. I-check natin yung apoy sa base timing. Check natin kung saan siya nakapwesto. Tapos kung wala siya sa gis, luluwagan lang natin to. Tapos itapat natin sa gis bago natin higitan. Okay, kailangan natin ng 12 tsaka timing light. Yan. Sundan lang natin to. Yung coding na itim sa ground, pula sa positive ng baterya. Ayan, positive. Tapos itong itim sa ground. Ayan. Ayan siya. Tapos yung isa, ito kita ko sa inyo, sa number 1 na spark plug tsaka tension wire, meron niyang arrow loads. Hindi makita yung arrow. Ayan, may arrow yan papunta doon kasi yung apoy galing dito papunta dyan. So itong arrow sundan lang natin papunta doon. So ganyan siya. Yan, sa uno niya nakakabit. Check natin dito kung nasa gis. Tama, nasa gis mga lods. So hindi na tayo mag-adjust. Hindi mo makita. Pero kung ano ka, nasa gis yan mga lods. Hindi makita sa video yung gis, pero nasa gis yan mga lods. Saktong sakto. So hindi na natin pipihitin to para may adjust, mahanap natin yung gis sa base timing kasi naka-gis na siya. So chine-check lang natin siya, i-double check gamit yung ating timing light. Yan, gis yung base timing kulot ha. Galing sa nilagay natin sa T para maikabit yung ating timing belt. Tapos nung umandar, painitin lang natin sa mga 10 minutes. Pag nag-stable na yung ating kuwan at mainit na yung makina, saka natin i-check yung base timing sa gis. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat mga lods sa inyong walang sawang panonood. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na video natin. More power sa inyong lahat. God bless.